Hello mga loves ko and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, isang nagbabalik na platform ito dyan sa Google Play Store ang ibabahagi ko sa inyo ngayon na kung saan nga po ay sisilipin natin siya ngayon at titingnan natin kung nagbago na nga ba ito ng sistema or ng patakaran na kanila pong pagpapautang. Tingnan na rin natin kung wala na bang harassment sa platform na ito or mabilis na ba itong mag-disburse. Magkano kaya yung ina-approve na nila dito sa mga first-timer user. And at the same time, tingnan natin how long yung repayment period na in-offer na nito. How much yung matatanggap mo sa iyong GCash account. Panoorin nyo nga pang video nito dahil dito nga po bubusisiin natin, aalamin natin kung anong pinagbago nito, kung maganda na ba siyang hiraman ng pera ngayon, o kagaya pa rin ng dati doon sa luma nilang application, or baka naman nagbago lang siya ng logo but still ganun pa rin yung sistema nila kagaya ng dati. Bago tayo mag-proceed, kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito sa aking channel. So, disclaimer lang muna, hindi po ako dito ahente at hindi rin po ako promoter ng platform na ito. So, it's up to you na po or decision nyo na po yan. Kung still at the end of this video ay susubukan nyo pa rin pong utangan or hindi. So, ang tinutukoy ko nga po na platform na ito ay si Benny Online Easy Loan App. So, under po siya ni Wing of Integrity Lending Corporation. So, ito po si Benny Loan Apps at si Easy Baro ay sisters company po yan. And still up to now ay nasa list of registered online lending platform pa rin ng SEC. But it doesn't mean naman na although registered pa rin po sila, ay safe na po sila ang utangan. Pakikiramdaman pa rin po natin ang platform na ito. So, as nga po, nag-rate niya siya kaagad ng 4.0 star and meron pa lang pong 83 reviews. So, unang nga na mapapansin natin dito is yung logo nila. So, nagpalit nga sila ng logo. So, install na nga po natin ito. So, ayan, makita nyo na po kagad ang kanila pong privacy policy. So, humingi sila ng permission to access your phone. So, click agree lang. So, meron na nga po kagad sila ng 12,000 pesos. So, dito pa lang is same as dati. So, 12,000 din naman yung in-offer nila noon. So, meron daw nga pong 90 days up to 180 days. So, click natin itong instantly apply. So, ayan. So, maglalagin ka nga po ulit dito. Dito nga po sa product list nila, so, napansin ko is dumami yung product list na nire-recommend nila. So, meron Ben E, Ben H, Ben N, Ben B, Ben I, Ben K, Ben O, Ben F, Ben J, Ben C, Ben A. So, Ben D, Ben L, Ben J, B, Ben P, and Ben M, Ben K, Ben F, and Ben H. So, ang dami na kagad yung product list nila na nakalagay nila ngayon compare dati. So, ayan. So, subukan natin itong i-click si Ben E under evaluation and pag na-click nyo yan dyan, lalabas ko yan dyan yung apply. So, click lamang po yung apply. And ayan, so lumabas nga po. And dito nga ay mag-fill up ulit tayo dito ng information. Same format ng kanila pong application, identity information, ID type, hingian ka dito, human ID, passport PIN number, driver's license, SSS ID, postal ID, voter's ID, PRC ID, GES, ISID, and OWA ID. And mag-fill up ka na nga dito ng iyong pong personal information. Full name, marital status, education, residential address, religion, email address, and backup phone number, and social account. So, hingian ka rin dito. And then, work information, company name, pay period, salary, company phone, and company address. Contact information. So, dito po is 5 pong contact person ang hinihingi niya po dito. So, including po yung relationship, and contact number. And next ay, hingian ka dito ng facial recognition mo, and after yan, so ayan, lumabas na nga daw po, approval chance up to 98% within the limited time. So dito, nagbigay kagad sila ng loan amount na 2,500. So loan length nga daw ay 30 days. Loan details, amount received is 1,620. Total fee is 880 kaagad. So ang laki. And first installment due, 2,000. And 10 day of successful loan. So, after 10 days. And second installment nga daw po is 480, 20 day of successful loan. So, after 20 days.
And third installment due is 20 pesos, day 30 of successful loan. So, after 30 days. So, umabot nga ng 30 days yung long term na binigay nila. And withdrawal channel, so Mlawilier, GCash, Coins, PH, RD Phone Shop, Paymaya. And confirm nyo lang po kung ano yung preferred withdrawal channel gusto nyo. So, after clicking po ng service agreement nila, so lumabas na nga po is submit successfully. So, pay attention to the verification call. So, we will contact you if needed. Please answer the phone for more chances to get the loan quickly. So, ayun na nga po. So, last part nga po nila dito is tatawagan ka nga daw po dito para sa verification ng iyo pong loan application. Bottom line is wala naman po ditong na bago kay Benny Loan Apps, especially naman po doon sa pag-filling up ng kanila pong application. So, same as nag-offer sila ng 12,000 doon po sa pagbungad ng pag-apply mo dito sa kanila. And same information pa rin naman kung ano yung hiningi nila dati, ganun pa rin naman sila ngayon. So, wala nang bago sa format ng kanila pong application. And ayan, so maghintay ko rin dito ng verification call para po evaluation ng iyo pong application sa kanila. Para nga po ma-support, matulungan tayo kung manghiram pa rin ba tayo dito ng pera o hindi. Although nagbago sila ng logo, so dito nga po maraming mga proof na una na nanghiram dito sa kanila, na nakatanggap sila ng pera. Nasabi nga daw po nila dito is huwag po kayo manghihiram sa lending app na yan. Talagang naghaharas at mga nagmumura ang mga ahente nila, talagang hindi mo kakayanin. Ang mga sinasabi ng agent nila, nananakot po sila, ipapahiya ka nila, wag na po kayo sumubok sa lending app na yan. So, ito nga po yun, si Benny Loan application. At ito pa, wag kayo dito kay Benny Loan, grabe mangharas. So, halos papatayin ka na sa panghaharas, grabe manakot. So, wag dito, ibabaon kayo sa utang nito. Pati contacts, kahit hindi nilagay sa reference, hinaharas at tinatakot nila. Ito pa, mag-ingat kayo kay Benny, matindi yan. Nang haharas yan. So, tatakutin sa takot para makapagbayad ka sa utang sa kanila. Call and text blast yan. Ilan lang po yan mga loves ko sa mga nagpatunay na meron nga po itong harassment si Benny Loan Apps. And then dito, sobrang nga daw po ito manakot. May mga text and call blast po yan dyan na hindi mo na makarry, lalo na kapag naniningil yung mga ahente nila. So, ganun pa rin po yung sistema ng patakaran nila, lalo na po doon pagdating sa mga collector nila na mga ahente nila. So, merong harassment. And loan shark, bukod nga daw po sa malaki na yung interest nila dito, malaki na yung deductions, so may harassment pa rin po na nangyayari. So, ayun po mga lalabs ko. So, pag-isipan nyo, aralin nyo kung hiraman nyo pa rin po ba ito ng pera si Benny, dahil marami na po nag-proof dito na until now, walang nabago. Logo lang ang nabago sa kanila, but then yung system at yung patakaran nila dito. So, overall, so halos wala naman pong nagbago. May harassment and then loan shark, malaki ang interest nila. So, not good pa rin po para po hiraman ng pera. So, pag-isipan nyo na po muna aralin bago po kayo dito mag-commit, nang sa gayon ay hindi rin po kayo magsisi sa huli na nakapanghiram kayo dito ng pera. So, sana nakatulong yung video na ito at yung pagtatry ko ulit na manghiram dito ng pera kay Benny Loan App. So, ayan, maghihintay ako ng verification call para doon sa evaluation ng aking pong application. Madidisburse ba nila sa akin yung 2,500 na in-approve nila. Maraming pong salamat for tuning in for ng mga lalabs ko. Hanggang sa muli po. God bless. Bye-bye.